Inaanyayahan ko po ang lahat ay magsitayo bilang pag-anak sa salita ng Diyos. Sa lahat po ng may Biblia, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng 2 Peter, chapter 1, verses 1 to 10. Ito po ang sinasabi. Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Jesucristo, sa inyong tulad namin tumanggap ng iisang pananampalataya mula sa ating Diyos at tagapagligtas na Jesucristo, ayon sa kanyang katarungan. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos, dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na matuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa kapanirang sibuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahatid sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili, ang katatagan, sa katatagan, ang kabanalan, sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin, upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang sino bang wala ng mga katangiang iyan ay mistulang pula na nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, yaman kayo itinawag at iniro ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayan ito upang huwag kayong manlupaypay. Purihin po ang salita ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Brother Raymond Liva. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord, purihin ka, O Diyos, muli. So, umagang ito na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na mumula sa iyo, Panginoon. Sa hininga, Panginoon, na ito'y namin natatanggap, Panginoon. At nawa, Lord, sa umagang ito, Panginoon, muli kami hihingi, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong karunungan, Panginoon, sa aming kalagitnaan ito, Panginoon. Lord, samahan kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Nawa, O Diyos, ang salita mo, Panginoon, ang siyang mauna at magturo sa amin, Panginoon. Samahan mo nga po ako, Panginoon, bilang iyong lingkod. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Diyos sapagkat ganun pa man kahit masama ang panahon. Nandito pa rin po tayo. Amen. Kasi may bagyo daw po yun, diba? May bagyo na parating o dumating na. Ngayon may bagyo na po. So, yung bagyo ito ay hindi hadlang para tayo magpuri sa Panginoon. Hindi hadlang para hindi natin siya papurihan, magbalik ng pasasalamat at kakilalan siya. Amen. Amen. So, napakaganda po ng binasa po ng ating kapatid na si Joy mula sa aklat po ng 2 Peter 1:1 hanggang 10. Amen po ba? Yeah. So, maraming tao sa atin ay naglilingkod sa iba't ibang church. Tama po ba? Merong tagapaglingkod, merong kumakanta, may preacher, may teacher, diba? Merong tagabigay, may iba't ibang uri ng paglilingkod na nagaganap at umiiral sa atin. Tama po ba? Merong tagalinis, yung ating inuupuan, hapon pa lang ay nire-review na yan. So, maraming paglilingkod ang nagaganap sa church. Amen po. At sa paglilingkod na ito, meron isang tanong. Ang tanong po,
Naglilingkod po ba tayo para kay Kristo? O naglilingkod tayo kasama si Kristo? Yan. Parang pareho lang. Naglilingkod ba tayo para kay Kristo? Naglilingkod tayo kasama si Kristo. Halos parehas lang. Pero mayroong storya po dito. Mula po kay Marta at Maria. Parehas po silang naglilingkod. Yan. Parehas po pakinggan. Tama. Naglilingkod. Sabi ko, naglilingkod para kay Kristo. Ang mindset niya, gagawa siya para sa Diyos, para kay Kristo, at para sa Kanya. Yun ang kanyang magiging mindset dito. Sabi ko, parang sa trabaho, sito lang nangangakuha, katrabaho. Meron tayong task para gawin. Yung ibinigay na tungkulin sa atin. Diba? Ang gawin natin dito, makaproduce ng marami, makagawa ng maayos, maging mabuti, at sabi ko, nakapokus tayo doon sa work, doon sa gagawin natin. Nakapokus lang tayo doon kung yung gagawin natin. Tama po ba? At ang sabi ko, merong panganib. Ang panganib daw po nito, maaari tayong mapagod. Tama? Sa pagtatrabaho mo, focus ka na doon sa ginagawa mo para doon sa iyong boss, sa iyong amo. Focus ka doon, pero may panganib, meron pagkapagod, meron pagkasawa, at minsan, naiikumpira mo yung ginagawa mo sa iba. Tama ko ba? Gaya na lamang po kay Marta. Sabi po sa Lucas 10:40, si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumasi siya kay Jesus at dumaing. Sabi ko, Panginoon, baliwala ko ba sa inyo na pinapabayaan ako ng aking kapatid na maghanda ng mag-isa? Sabihin mo ako siyang tulungan naman ako. Yan. Sabihin mo naman siyang tulungan naman ako. Hindi masama yung ginawa ni Marta. Naglingkod siya, tama. Pero sa kabila ng kanyang kaabalahan, naghugas ng tubig, naghanda ng pagkain. Sa kabila ng kanyang kapaguran, dumating yung yung pagreklamo. Dumating sa kanyang pagreklamo, focus din sa ginagawa, tama naman. Diba? Dumating si Jesus sa kanilang tahanan. Pinaglingkuran si Jesus, tama naman. Pero pagdating nung nakikita niya, si Maria, ang ginagawa ng Maria, nakaupo sa paanan ni Jesus. Sabi ni Marta, dito, Panginoon, bakit wala ko ba sa inyo napabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan mo nga na siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Amen. Minsan sa atin, sumusobra yung natin, pagkaabala sa buhay. Amen. Ito yung nangyari kay Marta. Masyado siyang nagtrabaho ng buong ilang, tama na. Kasi paglilingkuran niya ang ating Panginoon Jesus. Pero sa letter B, sabi ko, naglilingkod kasama si Kristo. Ang mindset naman dito, relasyon muna bago gumawa. Amen. Relasyon muna bago ang paggawa. Para sa isang anak na lagi niyang kasama ang kanyang anak, ang ama o magulang. Sino ba kasama magulang sa trabaho? Kasama magulang sa negosyo. Ang goal nun, makasama ng kanyang magulang sa pag-negosyo. Ang goal ng magulang, makasama na yung anak sa kanyang pag-negosyo. Tama? Makasama. Meron siyang katuwang at kasama. At nakapokus
Focus kung sino yung kasama mo. Tama ko yung kasama ko, magulang ko. Hindi na ko na kailangan mag-impress pa. Hindi ko na kailangan magpagaling kasi kasama ko na yung magulang ko. At kasama ko yung anak ko. Sabihin ko lang sa kanya kung anong gagawin niya. Tama kayo talaga. Parehong gumagawa at naglilito. Pero ang sabi ko, kung sino yung kasama mo, naparte ka. Tama. Hindi mo na kailangan magmagaling. Hindi mo na kailangan itaas yung sarili mo. Nay, ginagawa ko. Hindi na. Alam na ng magulang na yun. Amen. At ang resulta nito, maaari ka lang mapagod. Tama. Pero alam mo, meron pang katuwa. Amen. Maaari tayo mapagod, pero alam natin na hindi tayo gagawa ng mag-isa. Gagawa tayo na meron tayong kasama. Kasama natin si Kristo. Amen. Sabi po sa Lucas 10:38, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy nga po sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang mayo. Malubog siyang tinanggap sa tahanan ni Maria, ni Marta, at ng kapatid niya si Maria. Tulad. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Amen. Ang inuna po ni Maria ay ang relasyon at makinig sa salita ng Panginoon. Amen. Sa paglilingkod din po natin, kailangan po muna na maunawaan po natin kung sino yung ating paglilingkuran. Amen. At kapag nakilala mo na kung sino yung paglilingkuran at sino ang inyong makakasama, di ba napakasarap na maglingkod? Amen. At ang sabi ko, sa Lucas 10:42, wala po ba? Wala. Sabi ko, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Sabi ko, mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. Mas mabuti po yung ginagawa po na akin. Amen. Una, inuna natin ang pagsama ng Panginoon sa ating buhay. Inuna natin siya sa araw ng linggo. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Ngitian mo siya. Bakit kasama si Kristo nung pagpunta rito? Amen. Hindi siya nahadlangan. Amen. Hindi tayo nahahadlangan na anumang bagay kasi alam natin kung sino yung paglilingkuran natin. Kung sino yung sasambahin natin sa araw ng linggo. Amen. Wala kang ipagpapalit. Tulad ni Marta, talagang abala siya doon sa kanyang pagtatrabaho. Ngunit itong si Maria naman, nandun siya sa piling ng Panginoon. Amen. Ganun din po sa atin. Sa buhay po natin, pagkapiling natin ng Panginoon, napakasawang maglingkod sa Lord. Amen po. May isang story lang po. May isang janitor at ang isang walis. Every day ng kanilang buhay, 20 years ng kanilang pagsasama, si walis at ang janitor niya, 20 years, 23 years. And one time, ito si walis ay nakatayo na lang doon. Naghihintay doon sa janitor. Hihintay siya. Wala pa yung mahawak sa akin. Wala pa yung gagamit sa akin. Amen. Alam niyo po, hindi tayo makakapaglingkod ng wasto kung hindi tayo sasamahan ni Kristo. Amen. Maaari tayong tumutugtog dyan, nagigitara tayo.
kung wala yung presensya ng ating Panginoon. Dahil nag-worship tayo, mataas tayo naman. Pero yung wala yung presensya ng Lord, walang silbi, yung walis. Amen. Pero pagkasama ng janitor at ng walis, parehas silang gumagawa. Amen po. Sa atin po, sa pag-worship po natin, kung itinataas mo kamay mo kanina, parehas kayo ng Panginoon na nagtataas mo. Amen. Kasi naluwalhati ko siya at naluwalhati naman siya ng anak. Amen. Doon. Naluwalhati ang Ama at naluwalhati ang ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng pagpupuri mo kanina. Sabi ating nagpawag kanina, sambahin siya saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Kung hindi totoo yung pag-worship mo kanina na ginawa, sabi ko rin, sayang. Kung hindi totoo yung pagtaas mo ng kamay, yung pag-awit mo sa kanya, sayang. Kaya ang title ko ng ating pag-aaral, ito. Service is incomplete without Christ in you. Hindi kumpleto ang paglilingkod kung wala si Kristo sa iyo. Amen. Kung maglingkod man tayo ng maglingkod, kung wala naman si Kristo doon, ginagawa natin para sa sarili natin. Amen po. Para tayo makita, mamanghaan kita. Pero pag tayo ay gumagawa, nakasama si Kristo, sabi ko rito, napakalaga na dapat natin makilala ang ating pinaglilingkuran upang makapaglingkod po tayo ng tama. At merong number 1, joyful service. Maglingkod ng may kagalakan. Sabi ko sa awit 102, si Yahweh ay papupurihan. Paglingkuran siya ng pusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Amen. Sa paglilingkod daw po, wag puro reklamo. Gaya ni Martha. Naglilingkod nga siya, pero meron siyang reklamo. Nawa yung paglilingkod na ginagawa po natin, wag masamahan ng paglireklamo. Amen. Ang puso na po kasi ng paglilingkod kay Kristo, kaya may pusong mayroong pagpapasalamat na naglilingkod ka kay Lord. Na may ngiti. Naglilingkod ka na, simangot ka naman dito. Sabi mo, paglilingkod mo. Magigitara ka nga dito, pero yung string ng gitara mo, bakit mo? Sisira yung mga paglilingkod. Tapos sa kanta mo, di ba ito nakubusin? Pagit ito. Nasisisi mo kayo sa sarili mo. Pero pag kasama mo si Kristo, ano man ang mangyari sa iyong paglilingkod na ang limang kagalaan. Amen. Nagagawa po natin maglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat kasama natin siya. Amen. Kaya tayo nagagalak sa ating paglilingkod sa Lord. Sa pagpunta mo pa lamang dito. Kasi alam mo, kasama mo na siya. Amen po ba? Sabi po ito, huwag magreklamo, magpasalamat ka, ginagamit ka mo. Amen? Maraming tao gustong magpagamit sa Lord, pero hindi ginagamit ng Lord. Bakit kaya? Baka may kulang. Diba? Maraming magagaling, ngunit hindi nagagamit ng Lord. Bakit kaya? Siguro, ang presensya ng Lord ay wala pa sa kanya. Maaring kilala mo ang Panginoon, pero pag hindi ka sinamahan ng Diyos, hindi ka naman magagamit. Amen. Maaring kilala naman ni Martha, kilala naman ni Maria, pero nawawala yung kagalakan sa kanyang ginagawa kapag wala si Kristo sa kanya. Amen. Sabi po rito,
Dalawa lang po ang pwedeng gumamit sa atin. Ang ating Panginoon, at kilala niyo naman kung sino yun. Hindi ko nababanggit yun. Baka hindi pa kilala, huwag na lang. Huwag nyo lang kilalanin pa. Mas mabuti kilala natin ang ating Panginoon sa Kristo na sa yung dapat natin paglilingkuran. Amen. Ang Diyos ay dapat paglilingkuran ng mayroong kagalakan. Ang kagalakan sa paglilingkod ay bunga ng pagkakilala mo kung sino yung paglilingkod. Amen. Kaya po tayo na andito at naglilingkod sa Lord ng may kagalakan. Kasi una pa ma, nakilala na natin siya. Amen. Kaya nagpapatuloy yung ating paglilingkod ng may kagalakan sa Kanya kasi kilala natin siya. Noong tayo tinawag. Amen. Huwag mong kakalimutan, kapatid, noong una kang tinawag ng Panginoon. Noong una kang pinaglingkod ng Lord, huwag mong kalimutan yun. Bakit? Mawawala yung joy sa iyo ng paglilingkod. Diba? Sino po dito unang naglingkod ng Lord? Talagang unang nakakilala sa Panginoon. Talagang galak na galak siya. Talagang, ako po, nung nag-worship ko sa Lord, talagang hihintay ko kung matapos yung nakataas yung kamay. Nung bago pa po ako nung nagpagkakilala ko kay Lord. Kaya narinig ko sa akin, ba't hindi mo na nagagawa yun? Diba narinig ko din ako? Dati, nung una talagang hindi makatapos ang worship ng nakataas yung kamay mo, hindi nakatapos eh. Pero ngayon may saglit lang eh. Ano talaga? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalimutan yung paglilingkod mo nung una. Magalak ka pa rin sa paglilingkod mo. Amen. Kasi kasama natin si Kristo. Sabi ko sa Filipos 4, sabi ko, magalak kayo lagi sa Panginoon. Hindi ulit ko, magalak kayo lagi. Magalak tayo sa Panginoon kasi siya yung paglilingkod mo. Magalak tayo kasi naandito tayo. Tinatawag na natin, pinilingkod. Amen? Lagi niya tayong isinasama sa kanyang panalangin. Nanawa sa araw ng linggo, huwag makalimutan natin. Amen. Sabi ko, may kagalakan sa paglilingkod kapag alam mo na si Kristo ang kasama sa iyong paglilingkod. Pangalawa, and dearly serve. Maglingkod ng may pagmamahal. Sabi ko sa Matthew 22:39. Ito naman ang pangalawa. Ibigay mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Sino kumali ng kanyang sarili? Amen. Sabi ko, ibigay mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen. Ibigin daw po natin ang ating kapwa. Sa ating paglilingkod, kailangan dapat yung pagmamahal. Amen po. Narinig ko po ito kaya tuloy. Kapag ikaw ay tatayo sa akin, mangusap ka sa pag-ibig. Kausapin mo sila sa pag-ibig. Amen. Kaya kung tayo nakakapaglingkod sa Lord, dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Naandun po yung love to serve kasi hindi tayo yung love ng Lord. Amen. Hindi natin maaabot ang tao kung hindi muna natin siya mamahalin. Sabi ko rin. Kailangan daw kung mahalin muna ang tao para siya ay maabot. Amen po. Nakita ko rin at narinig sa mga patotoo ng mga unang lingkod ng Diyos ito. Love. Kaya merong ladder of success ng isang lingkod. Apat po ito rin. Paano ako? Apat. Ladder of success. Sabi ko, love. Love. Mahalin
ang mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Sino po nakatanggap ng kaligtasan? Amen. Lahat po kami. At meron pang iba na nangangailangan. Amen. Huwag po natin ipagtanong. Amen. Natutuwa po ako dun sa sipat kahapon. Meron po kasi yung kapatiran doon na nagpaalam na siya sa GC. Mga kapatid, hindi na po ako makakagalo sa Sabado. Kasi meron naman po akong ginadaluhan na ibang church sa amin. So, sabi, okay naman po, sabi namin. Ngayon po tayo. Hapon nga po, nagpatotoo po siya. Tinatawag talaga ako ng Panginoon dito, sabi. May pagdilig ko pa talaga sa Lord, sabi niya. Alam niyo po, nagdala siya doon ng mag-ina. Yung sa yung nanay is naka-wheelchair. Pagod po yung isang paa. At yung kanyang anak naman po ay ite. Ite. Tapos isa lang ay wheelchair. So alam niyo po, naandun yung puso ng paglilingkod. Kapag naandun po yung pagmamahal, pag naandun po yung maglingkod ng may pagmamahal, na kahit pilitin mo umalis, pag meron kang love talaga sa paglilingkod mo sa Lord, naandun yung love mo. Na kahit umalis ka, pero naiwan sa'yo yung serve, yung paglilingkod ng mayroong pagmamahal, babalik at babalik ka. Amen. Babalik at babalik ka para maglingkod sa Lord. Kasi mahal mo ang Panginoon. Amen. Mahal mo ang mga nangangailangan ng kaligtasan, ng kagalingan. Amen. At ang sabi mo, liberate. Tulungan silang makalaya sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang magiging success po ng isang lingkod ng Lord, yung tulungan na makalaya sa kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon po ang pangalawa, liberate. Through Jesus Christ, tulungan sila ipakilala ang ating Panginoon sa Kristo na siya yung nag-release ng ating mga kasalanan. Amen po. Kasi narinig na po natin sa mga lingkod ng Lord na nagtuturo dito sa power ng ating church na ito. Amen? At sabi ko, live. Akayin sila bilang alagad ni Kristo. Ang ladder of success ng paglilingkod, makaakay po tayo bilang alagad ni Kristo. Amen. Bilang lingkod, kailangan po talaga ng merong sumunod sa mga naglilingkod. Kasi pag wala nang sumunod sa tagapaglingkod, stop. Wala na, hanggang doon na lang, hanggang sa tumanda na lang yung mga elders. Di ba? Hanggang sa maupos. Pag walang kasunod kasi, walang continuation ng pag-aalaga, walang continuation ng salita ng Lord, walang continuation ng paglilingkod sa Panginoon, sayang yung nakasimulan. Amen. Sayang yung paglilingkod kapag nawala po yun. At ang sabi, lunch, sabi ko, sanayin sila upang makapag-akay din naman ng iba. Amen. Yan po yun. Sanayin para makapag-akay din sila ng iba. Amen po. Kaya po tayo meron mga outreach ngayon, meron tayong mga Bible study na nagaganap sa mga ibang mga tahanan to preach the gospel of God. Amen. Ipahayag ang kabutihan ng Lord. Yung pagmamahal ng Lord na natanggap po natin, i-share po natin yun. Amen po ba? Ito po yung ordinary serve. May paglilingkod ng may pagmamahal. Magagawa lamang po natin ito kapag nasa iyo si Kristo. At habang ginagawa po natin ito, gawin natin ng may pagmamahal.
Amen. Kasi nga nasa iyo na si Kristo. Yung pag-ibig ng Panginoon ay nasa sa iyo na. Kailangan mo na lang pagyamanin. Kailangan na lang exercise yung pag-ibig na ipinigay sa atin ng Panginoon. Amen? At kapag ito iyon ay nagagawa na po natin, sabi sa pangatlo, steadfast. Maglingkod ng may katatagan. Ayan. Sabi po sa 1 Corinthians 15:15, kaya ang mga minamahal ko ng kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen. Sabi mo, si Martha, dumating sa kanya ang pagkapagod. Darating din sabi mo. Kapag ikaw ay pagod, magkaila ka. Diba? Magkaila mo. Hindi naman masama magkaila mo. Kung may sakit ka naman talaga, pipilitin mo. Diba? Kung pipilitin mo yung sarili mo, halimbawa, may sakit ka, masakit ang ulo mo. Diba? Masakit ang ulo mo. At hindi ka nakadalo. Ibig sabihin ba nun, hindi ka makakal. Ibig sabihin ba nun, talo ka lang. Hindi. Kailangan mo lang magpahinga. Amen. Kapag naipahinga mo na, balik na. Halimbawa, umakit ka rito, masakit ang ulo mo. Maiintindihan mo ba ang salita ng Lord? Saan ka nakapokus? Doon sa sakit ng ulo mo. Doon sa sakit ng ngipin mo. Habang may nagsasalita sa harapan, hindi mo naman naiintindihan kasi hindi mo pa natin. Masakit yung ngipin mo. Masakit yung ulo mo. Ano yung nasaya? Yung pagpunta mo, nasaya. Ito nasa bahay ka at na mahinga, nangalangit sa Panginoon. Salang ba yun? Hindi. Ipinagay ko lang. Kasi hindi ka makapag-concentrate. Doon. Hindi magiging matatag kasi kapag may sira. Tama. Ang isang hindi magiging matatag kapag may sira. Amen. Kailangan mo magpahinga. Recharge, sabi nga, recharge. Para makapagpatuloy ka. Para maging matatag ka. Amen. Darating ang pagsubok sa buhay. Tama. Darating yan. Sino may mga pagsubok sa buhay? Taasan ka naman. Bawal na. Meron. Sino yung mga wala? Taasan ka naman. Gusto na rin ka rin. Alam niyo, darating ang mga pagsubok sa buhay. Kaya sabi mo, tatagal mo. Darating ang pagkahina at pagkamuno. Kaya sabi mo, tatagal mo. Amen. Huwag ka lang ihiwalay. Tatagal mo lang sabi. Kumapit ka lang, tatagal mo. Kasi ang gagawin ni Satan, gusto niya talaga sirain, wasakin ang gawain ng Panginoon. Sirain yung pananampalataya natin. Diba? Maaari naman magpahinga. Kung masakit naman talaga, hindi ka makalaman. Pipilitin mo ba? Nahabang ka natin sa ano, may online naman. Pero huwag samayin ang sarili ng mga online. Mas maganda yung presensya mo ay ilalapit mo sa Panginoon. Amen. Mas maganda yung presensya mo mismo. Kasi pag sa online ka na nakatingin, parang wala doon. Nanonood ka nga, pero meron namang ibang ginagawa. May sayang ka doon. Sayang mong pakikinig ng salita ng Lord. Kaya sabi po ni Pablo, magpakatatag ka at huwag matitinag sapagkat isa ka sa ginawang pundasyon ng Lord sa church na ito. Amen. Maging matatag po tayo. Bakit? Dinalo tayo. Dinala tayo ng Lord dito. Isa sa tayo dito sa isang building na ito
may sasakyan na yung poste. Amen. Paano kung isang poste ay natalo? Ano mangyayari? Tatayo pa rin yan. Kaso nga na, tagilid na. Diba? Tagilid na. Eh, paano kung lahat? Sabi mo, hindi. Yan. Paano kung lahat? Ano mangyayari? Pag nanghina tayo lahat, luluho tayo lahat. Amen. Yan po yung pangyayari sa Angeles City. Hindi matibay yung kanya poste, yung kanya pundasyon. Amen. Kaya po tayo nilagay ng Lord dito. Tayo po yung magiging haligi ng church na ito. Amen po. Magpakatatag ka. Sabi mo sa tanong mo, magpakatatag ka. Huwag kang matigilan. Isa kang ginamit ng Lord para patatagin ang church na ito. Amen. Isipin mo, wala ka rito sa isang linggo. Napakaraming bakante na yun. And next Sunday, mabakante uli iyan. Na uunti ng uunti, mawawalan ng tibay. Amen. Kapag nawalan ng tibay, manghihina na ito. Amen. Sabihin mo sa tuloy, magpakatibay ka. Gusto ko makita ulit kita sa linggo. Amen. Ito yung nakapagpapatatag sa akin. Yung salita ng Lord na natanim sa atin. Sabi ni Pablo, magpapatalag ka at huwag matitiman. Amen. Magpakatatag po tayo bilang lingkod ng Lord. Sa paglilingkod mo, maging matatag ka. Sabi nito, magiging matatag lamang ang iyong paglilingkod kapag kasama mo si Kristo. Amen. Magiging matibay ka na pundasyon ng church na ito pagkasama mo si Kristo. Pero pag hindi mo nakasama si Kristo, matutulog ka kay Marta na nagre-reklamo. Ako na naman. Wala bang iba? Amen. Magalak po tayo sa ating paglilingkod kabilang sa Kanya. Sabi ron, magkaroon ng pag-ibig. At pagka nagkaroon ka ng pag-ibig sa iyong paglilingkod, tatagal mo na yun. Maging matatag ka na sa lingkod. Kapag nanghina ka, ikaw ang kawawa. Amen. Baka yung poste na gamit-gamit ka ngayon, baka mapalitan ka ng iba. Amen. Nakalungkot yun, na ginagamit ka ng Lord, tapos pagbalik mo, hindi ka na pala gagamitin ng Lord. Iba na yung ginagamit na ikaw yung nakalagay doon. Pero iba na yung gagamit na yun. Diba? Halimbawa, ang gitara, isipin ko, ang brass. Laging halos si Lynn, ang nagkadrama. Dumating ang panahon ng kanyang paghina, ng kanyang pagpapahinga. Nung gusto niya nang bumalik, iba na yung mga nakautusan sa Kristo. Iba na. Sayang. Kasi ilang days, ilang years, kayong magkasama ng drums na yun. Diba? Halos kabisado mo na yun. Kung saan banda yung tulog ng malakas, kung saan banda yung may sira, alam mo na lahat. Tapos darating ka, kung dating mo, may bago na nakaupo doon. Iba na yung nakasit. Ito parang iba na. Kaya kapatid, magpakatatag ka. Maging updated din tayo. Sabi nga, level up, diba? Kasi pag hindi nyo nakasunod, maiiwan na tayo. Amen. Kapag hindi ka nakasunod, sayang yung paglilingkod mo na doon.
Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amin po ba? Kaya kapag tayo nagiging matanag, lagi tayo kasama ng Panginoon. Maganda ka pag nandito at nagiging matatag ka kasi kasama mo pa si Kristo. Kasi maraming tayong hiwalay sa Lord. Maraming lalo mo kasi inihiwalay. Lumalayo. At kapag nalayo na, naiba na yung mga kasama, naiba na yung kanyang surrounding, maiiba na siya. Kaya wag po tayong lalayo sa ating Panginoon sa Kristo. Tulad ng ginawa ni Mary. Nandun siya po. Kapiling ng Panginoon, kinilala na ang Diyos, nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. At sa Panginoon, nakinig siya sa aral ng Diyos. Amen. Pang-apat pa. Unconditionalism. Maglingkod ng walang kondisyon. Sabi ko sa 2 Corinthians 2:17, hindi kami katulad ng iba yan, nakikinaalakal ang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, doong tapang namin ipinapangaral. Doong tapang ipinapangaral namin ito. Amen. Walang kondisyon. Sabi doon, hindi tayo maglilingkod para sa personal na pakinabang sa ating sarili. Hindi ka maglilingkod para sa posisyon lang. Hindi tayo maglilingkod para sa kapurihan. At hindi tayo maglilingkod para sa kayaman. Amen. Maglilingkod tayo sa Panginoon dahil kilala natin ang Panginoon sa Kristo. Amen. Unconditionally serve. Nais natin tularan siya. Sa paglilingkod natin, sabi mo ni Pablo sa 1 Corinthians 11:1, tularan niyo ko tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Yung paglilingkod na ginagawa ni Pablo, kaya ng paglilingkod ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po. Naglilingkod tayo dahil kasama natin si Jesus at hindi tayo naglilingkod dahil ganito lang, dahil sa ganito. Naglilingkod tayo ng walang kondisyon dahil kilala natin yung paglilingkuran natin. Kilala natin kung sino yung nakilala natin ng una, kung sino yung tumubos sa atin sa ating mga kasalanan, kung sino yung nagligtas sa ating buhay. Amen. Na tayo makapahamak na, pero inakit ka pa lang. Diba? Kaya dapat lang siyang paglingkuran. Amen. Nang walang kondisyon. Kasi hindi na siya bigyan ng kondisyon sa atin. Diba? Sabi ron, ibinigay niya ang kanyang para sa atin. May binigay niya, kondisyon ka ba sa sayo ng nung binigyan ka ng buhay nang walang hanggan? Nagkondisyon ba sa sayo? O binigyan kita ng buhay na walang hanggan? Paglingkuran mo ako, hindi. Nasa sayo yun, kapatid. Nasa sa atin yun. Kung paglilingkuran mo siya ng walang kondisyon, nasa sayo po yun. Amen. Nasa sa atin po yun. Kung kinakausap ko ngayon, kapatid, na paglingkuran siya, kapatid, huwag ka nang mag-iba pa ng pag-iisip. Ituloy mo yun. Hindi ka lugi, sabi doon. Hindi masasayang ang ating paglilingkod sa Kanya. Amen po. Ang paglilingkod. Sacrificial service. Maglingkod ng may pagsasakripisyo. Sabi po sa Romans 12, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap na i-aral ninyo ang inyong sarili
bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Ialay ninyo ang inyong, sabi yun, sarili. Hindi yung kapatid mo. Ikaw mo. Sarili. Sabi yun, sarili. Ang tunay na pagsamba ay inaalay natin ang ating sarili sa Diyos. Amen. Minsan, naaalay natin ang oras natin sa Panginoon. Tama. Nilaalay natin. Madali, oras. Nibigyan natin oras. Ngayon, nibigyan natin oras natin. Tama. Ilang oras? 2 hours lang. Ngayon, nibigyan natin sa Lord. Ang kakayahan, yung talent mo, may pinagkaroon sa ng Lord. May ibibigay natin yan sa Panginoon. Nakapaglilingkod tayo yan. Nagsasakripisyo tayo yan, di ba? Talent ko yun. May talent ka, may sakripisyo ka rin. Sabi mo, yung yaman mo, yan. Yung yaman, sabi, nakapaglilingkod tayo yan. Lalo pag meron tayo, makapagbibigay tayo sa mga nangangailangan. Ang lakas, yung lakas mo ngayon. Sabi ko kanina, yung pagpunta mo rito, nandun yung palakasan na pinagkakalog na sa atin. Minsan mo lang Lord sa akin, at nalagamit naman natin sa Kanya. At ang sabi ko rito, yung puso, yung heart natin na maglingkod sa Kanya, ay nagagamit naman natin para sa Kanya. Amen. Ang pinakamahirap na ialay ng isang tao ay ano daw? Ang buhay. Hindi. Yung sariling buhay po natin. Pera, madali. Pag may pera ka talaga. Sige. Yung talent, sige. Pag talent mo yung talagang gitarista, ay magaling ka na talaga. Sige. Madali. Pero yung buhay talaga, ito yung pinakamahirap. Naibigay sa Diyos. Yung buhay mismo. Bakit? Sabi ko, may isang awit ako narinig dito. May pinapakanta natin. Nakakalungkot. Sabi ko, kung mayroon lamang akong sanibong buhay, hindi ipagkakait lahat sa'yo, ibibigay 1,000. Isang alam, hindi mo mamigay, 1,000 pa. Nakakalungkot lang yung awit mo. Kung mayroon na akong sanibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Makapaglingkod ka lang ng isang buhay, mayroon mo. Tama? 1,000 pa kaya. Ito yung mahirap. Yung buhay talaga na maglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ni Pablo, ako'y nakikiusap na ialay nyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Buhay. Yung hinihingi. Hindi yung sa lapit. Ang iaalay. Amen. Buhay mismo. Kasi pag naibigay ko talaga natin ang buhay sa Panginoon, sabi ko, isa lang ang buhay na nandito natin. Isa lang ang buhay. Ialay na natin ang buhay para sa Panginoon. Bakit? Yung 1,000 na inaawit mo na magkaroon ka noon, higit pa ron ang ibibigay ng Diyos na buhay sa iyo. Amen. Walang hanggan ang ibibigay ng Diyos. Kung ihintayin mo yung 1,000 buhay na ibigay sa iyo ng Diyos at ibibigay mo sa Kanya, kulang pa yun, kapatid. Kulang pa po yun. 1,000
Isa lang ang hinihingi, diba? Isang buhay para paglilingkuran ng Diyos. Ito yung matinding sakripisyo. Yung buhay mo mismo sa araw sa Diyos. Tayo walang isang araw. Diba? Walang isang araw yung paglilingkod natin sa oras na. Pero yung regalo na sa akin, panghabang buhay. Amen. Hindi nyo ba magsasakripisyo sa Lord? Yung paglilingkod mo? Amen. Palakpakan ko natin ang Panginoon. Hallelujah. Dapat lamang siyang paglilingkod natin. Kasama natin siya. Isakripisyo mo man ang buhay mo. Kasama mo siya. Hindi ka mag-aalala. Sa buhay na ito, kasama mo ang Lord. Ano man ang mangyari sa buhay mo na naglilingkod ka sa Panginoon at alam mo na kasama mo siya, ano man ang mangyari sa buhay nito, kahit mapahamak ito, kasi kasama mo siya, magtitiwala ka sa Kanya sa paglilingkod. Amen. Magtitiwala tayo sa Panginoon. Amen. Hindi tira-tira. Sabi mo, hindi tira-tira. Pag sinabing tira-tira, ito yung kanin mo, galing rin. Bubuksan, iinit. Ito yung ulam, nasa ko. Bubuksan, iinit. Pangat. Ang paglilingkod talaga sa Lord, yung bibigay natin. Yung kaya natin, may bigay sa Panginoon. Diba? Kung wala ka namang ginagawa sa araw, diba? Sayang lang. Ikaw yung pinaglingkod mo sa Lord. Hindi na sayang. Diba? Nakapaglingkod ka pa sa Panginoon. Amen. Sa ating conclusion, sabi ko, hindi sapat ang maraming gawain. Hindi sapat mo yun kung wala si Kristo. Amen. Sa atin, marami tayong gawain dito. May Monday, kalalakihan. Tuesday, may kababaihan. Wednesday, wala na. Walang Wednesday. Thursday, pero malis. Ay, Merkulis, meron na lang. Marinaw. Oh, may marinaw ng Merkulis. Ano sa nagagawa natin eh. Lunes, kalalakihan. Martes, Elders. Merkulis, Marilaw. Huwebes, saan? Malis. Friday, prayer. Saturday, sipa. Sunday, dito. Kompleto. Kompleto. Sabi, marami naman tayong gawain. Pero kung hindi tayo doon nakasentro sa ating Panginoon sa Kristo, masasayang lahat yun. Amen. Kung hindi tayo sasamahan ng ating Panginoon sa Kristo, doon sa mga gawain natin, sayang lahat yun. Amen. Kaya tiyakin daw po natin na si Kristo ay kasama natin. At kapag natiyak po natin na kasama si Jesus, sabi ron sa 5 iyon, joyfully, magkakaroon ka ng kagalakan sa paglilingkod mo. Meron kang inner, meron kang pagmamahal doon sa ginagawa na paglilingkod mo. Meron kang steadfast, meron kang paglilingkod na mayroong katatagan sapagkat kasama mo si Kristo. At sa iyo, sabi ron, unconditional serve. Meron kang paglingkod na walang kondisyon dahil nasa ina si Kristo. At sabi ron sa last, sacrificial serve. Magkaroon ka ng pagsisakripisyo sa paglingkod dahil nasa ina si Kristo. Amen. Ang tanong, nasa atin ba si Kristo? O ginagawa lamang natin ang gawain para kay Kristo? Magkaiba po yun. Nasa atin ba si Kristo? O ginagawa lang natin yung gawain para kay Kristo? Kung ginagawa lang po natin yung gawain kay Kristo, sabi rin kay Martha, magdirik lang. Pero pag ang ginagawa po natin ay kasama si Kristo at nasa atin si Kristo,
kahit anong paglilingkod mo dyan, mapagod ka man, magpahinga ka lang, pero babalik ka sa paglilingkod. Amen. Sabi ko sa last verse po natin. Sabi sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Nawa ang paglilingkod na ibinigay ng Diyos para sa atin ay magpagpatuloy po natin na kasama si Kristo. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon.